Isang magandang oras po muli sa inyo mga kaibigan. Welcome po dito sa ating Kape at Balita dito sa Radyo Filipino UK. Ako pa rin po si Buddy Bernardino, ang inyong mga kasama. Aba, akalain nyo bang meron palang bayarang nangyari dyan sa ginanap po na rally ng iba't ibang grupo dyan po naman sa EDSA People Power Monument noong araw po ng Biyernes? Oh, kahapon, January 31. Hindi kayo makapaniwala pero nakita ko po ito sa video mga kaibigan. In-interview yung ilang members ng mga community na kanilang ipinatawag para dumalo dyan sa rally na yan. Sabi nila nangako sila na babayaran kami para dumalo dyan sa rally na yan pero wala naman kami natanggap. Hindi lang iisa yung nagsalita, marami yung sila mga kaibigan pero kailangan nung medyo pagtakpan yung kanilang mukha, no? Baka makilala sila hahabulin at babalikan pa sila mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Dahil itong nagsagawa ng rally po pala dyan mga kaibigan dyan sa EDSA, kinabibilangan ito ng iba't ibang mga grupo. Oh, noong una, hindi natin alam kung ano yung dahilan ng kanilang isasagawang rally. Oh, bandang huli, lumabas yung tunay na kulay nila na kailangan pala nilang hilingin sa kasalukuyang pamahalaan na ituloy igiit ang pagtutuloy doon sa mga impeachment complaints. Laban po naman kay VP Sara. Kita mo na yung pandinin lang nitong mga taong to, ano? Yung mga nauna pala dyan sa rally na yan, mga kaibigan, ay walang iba, kundi yung unang-unang nag-sponsor ng first na impeachment complaint laban kay VP Sara, itong si Party List Representative Sendanya, yung may salamin na pagano ng gupit, bagong-bago, bagitong kongresista ito ng akbayan. Pag sinabi mong akbayan kasi ito mga kaibigan, konektado sila doon sa grupo ng dating Vice President. Itong si Leni Robredo. Ho, mga dilawan. Yan. Dating dilawan pero naging pinklawan ho sila mga kaibigan. Siyempre, mas kilala ngayon na kasama nila, mas prominenteng kasama nila sa grupong yan, ay yung kinatawan nila dyan sa Senado, walang iba kundi itong si Senator Risa Ontiveros. Nandyan din sina Francis Pangilinan. Yan. Puro sila members ng Dilawan Party o yung Pinklawan ni Leni Robredo noong nakalipas na eleksyon. Mga dinala sa Inidoro, ika nga, noong nakarang eleksyon. Pati pala itong si BBM, hinihiling din nila na hinihiling din nila na hinihiling din nila hinihiling din nila na impeach kasabay nitong si BP Sara Duterte. Ibig sabihin, no, umi-eksena uli itong grupo na to dahil gusto nilang yariin ang grupo nitong si BP Sara. Gusto din nilang yariin itong si grupo ni BBM. Umi-eksena sila. Itong pinklawan muli. Kinukuha ho nilang chance yung pagkakataon ho na ito na sila ay muling umusbong. Ay, no? Ilan yung kataong pumunta diyan sa EDSA Shrine? Siguro umabot din daw ng 10,000. Ayon doon po sa kalatas mula po naman sa Philippine National Police. Pero nabahiran ito ng hindi magandang imahe dahil yung mga inimbitahan ho nila na dadalo sa rally, hindi nila binayaran. Ano yung isa pang mukha ng rally na yan? Para dumami ho, para dumami yung rally ng a-attend ho ng rally na yan, nagpakawala sila ng baan ng pera. Nagbayad sila ng tao.
na dumalo dyan sa rally yan ah, para po may pakita siguro sa mundo na marami ang sumusuporta sa kanilang adhikain. Pero matatalino ho ang tao eh. Hindi ganun ang naging dating. Dahil lumabas mismo yung pinangakuan ninyo ng pera na pagkatapos ng rally, ibibigay namin yung bayad mo. Ang ginamit yung tao dyan, yung mga nasalaylayan ng lipunan, umaasa ho sa kaunting pera o kaunting tulong na ibibigay ninyo kapalit ng ibinigay na serbisyo sa inyo. Dahil unang-una, kayo naman ang pumunta sa kanila. Gumamit kayo ng inyong mga tao, yung inyong mga tentacles, para kausapin sila, mag-rally kayo doon, at may bayad kayo. So, ibig sabihin, ganun kadumi ng imahe nitong grupo na ito. Ay, no? Impitsara daw. Hindi na nga kasi umuusad, mga kaibigan. So, itong si Percival Sendanya, naiinip na dahil alam niya na walang patutunguhan yung mga impeachment complaint na inihain, mga kaibigan, laban kay VP Sara dun po naman sa Kamara. Siya yung unang-unang nag-sponsor eh. Itong si Percival, hindi ko malaman kung ano to. Akbayan party list to eh. Akbayan, mga kaibigan. Alam nyo naman ang mga pinklawan, dilawan, kalabang mortal ng Duterte at ng ganun din ng kasalukuyang administrasyon, ano ho. Pero marami na hong mga bagay na napagkakasunduan, magkabilang panig. Di ba nga itong si Risa Ontiveros, dumalo dun sa paanyaya ng Malacanang noong pagkatapos ng INC rally. Naalala nyo, mga kaibigan, no? So, ibig sabihin, medyo may napagkakasunduan na. Magkabilang panig, ano? Pero ang malinaw dito, itong rally na inilunsad noong Enero 31 kahapon, araw ng Biyernes, ay maraming lumabas na mga tao na hindi nakatanggap ng bayad na ipinangako matapos na sila ay papuntahin dyan sa shrine para dumalo dyan sa kanilang rally, mga kaibigan. Sinasabing marami daw, bumuhos daw ang maraming tao. Mahigit na 2,000 daw na mga pulis ang idineploy kahapon dyan sa EDSA White Plains dahil sa pagdagsa ng mga tao. Yun pala, mga kaibigan, yun pala mga bayaran ho, mga bayaran. Pero dapat man lang sana maawa kayo dun sa kinausap ninyo. Kung ano yung ipinangako ninyo matapos ang kanilang serbisyo, ibigay ninyo. Oh, pumunta sila dyan kahit ayaw nila, siyempre, sigurado ako, kahit ayaw nila yung layunin ng inyong rally na yan, pumunta sila dahil nga kailangan nila ng pera eh. Kung nasa laylayan sila ng lipunan. Tapos hindi nyo rin pala ibibigay, mga manloloko pala kayo. At ang malino nga pong isa dito, mga kaibigan, na issue, ang namuno po dyan sa rally na yan, itong si Sendanya, yung nag-sponsor ng unang-unang impeachment complaint laban kay BP Sara, siya yung nanguna dito. Naiinip na siya. Yun ang pahayag niya. Inip na kami. Nakatenga doon sa tanggapan ng Secretary General. Siyempre, minadalin nyo eh. Ikaw, ikaw kaagad ang nagmadali na maghain ng mag-sponsor ng impeachment complaint. Hindi pa naman na pag-aaralan ng husto. Agad-agad kang naghain ng investment complaint laban sa BP Sara. O di ngayon, natetengga. Inip na inip ka, nagpatawag ka ng rally. Ano nangyari? Lumabas tuloy ang kulay mo na nagbayad kayo sa mga dadalo sa rally pero hindi nyo ibinigay. Ay nako, Mr. Sandanya, tumitigil-tigil na kayo. Sa mga kaibigan natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, baka pwede pong isang subscription lang sa Radyo Pilipino UK. Saan man po kayo naroroon, mga kaibigan, isang magandang oras po sa inyo. Bye for now.